As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! That I have seen the realness of your love for me. It's written on your hands and feet. It's all the evidence I ever need. It's your love, it's better than life. I can't even wrap my mind around it. One day, here in your house, it's better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running out to me. It keeps on running, running, keeps on running out to me. There's no one that can take your place. Yeah, there's nothing that can separate us. Oh, how high, how deep you love. The greatest love the world has ever seen. You love, your loved one is better than life. I can't even wrap my mind around it. One day, here in your house, it's better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running out to me. It keeps on running, running, keeps on running now. 'Cause your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. One day, here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running out to me. It keeps on running, running, keeps on running out to me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out to me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out. Come on, let's sing there. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out to me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out to me. Goodness and favor running out to me. Every time I turn, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me.
Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Come on, let's declare. Surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Yeah. 'Cause your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. It's one day here in your house. It's better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running out to me. Yeah. Keeps on running, running, keeps on running out to me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out to me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out to me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out to me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out. Come on, let's declare. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out to me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out to me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out to me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running out to me. 'Cause your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. It's one day here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running out to me. Keeps on running, running, keeps on running out to me. 'Cause your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. It's one day here in your house. It's better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running out to me. Yeah. Keeps on running, running, keeps on running out to me. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. The best yung buhay na merong Panginoon. He is the best God. At kapag meron kang Diyos sa buhay mo, tandaan mo, walang madilim. Kapag meron ka na Diyos sa buhay mo, lahat ng kadiliman sa buhay mo, liliwanagan ng Diyos. Because light is more powerful than darkness. So kaya, hindi tayo pwedeng mabuhay na walang Diyos. Sapagkat kapag pinili mong mabuhay na walang Diyos, nagsisimula ka ng mabuhay ng pangit. No, kaya gusto natin na maunawaang mabuti na ang buhay ng tao ay dinisenyo para sa magaganda. May kausap ba ako sa lugar na ito? So, ang buhay ng tao dinisenyo para sa magaganda. Kasi ang Diyos, He is the God of glory. So, when we talk about glory, it is all about splendor of great beauty.
lahat ng magaganda, lahat ng kahanga-hanga, walang iba kundi ang Diyos yun eh. Our God is a God of glory. And glory is praiseworthy. No, ibig sabihin, lahat ng bagay na papuri, lahat ng bagay na kahanga-hanga, lahat ng bagay na karangalan, yan yung Diyos na meron tayo. At ang Diyos ng kaluwalhatian ay hindi maramot. Kaya Kanya nilalang sa Kanyang wangis at Kanyang larawan para magkaroon ka ng pagkakataong makibahagi ka sa Kanyang kaluwalhatian. So God loves us so much, that's why He gave us the opportunity, access, privilege for us to have that kind of glory. He is more than willing to share His glory to each and every one of us. So, yan po yung iyong potential. No? Lahat ng bagay na maganda ay pwedeng magsimula sa'yo. Kasi ang lahat ng bagay na maganda ay galing sa Diyos. So kaya, unawain natin itong mabuti para matapos na ang kadiliman sa buhay natin at magsimula na ng kaliwanagan. Na walang gray color sa buhay. Hindi pwedeng ang buhay mo sakto lang. Dapat ang buhay mo nag-uumapaw. Hindi ka kulang, hindi ka sakto, nag-uumapaw. So sapagkat yun ang portion mo. No, saan ka nag-uumapaw? Hindi ka nag-uumapaw sa kalungkutan, hindi ka nag-uumapaw sa kabiguan, hindi ka nag-uumapaw sa kahirapan, nag-uumapaw ka sa kasaganaan. Nag-uumapaw ka sa kagandahan. So because this is life that God wants us to have. This is the life that God wants us to live. But the problem is we don't know how to cater the glory of God. Binibigyan ka ng Diyos ng kaluwalhatian, pero ang problema, hindi mo siya marunong tanggapin. Come on? So dapat maunawaan nating mabuti na ang buhay sa pagsunod sa Panginoon, papaganda ng papaganda. Walang porsyon na ikaw ay maganda ngayon, bukas pangit. Tapos, sa makalwa kaya, ewan ko. Hindi, dapat sigurado ko na ang buhay mo papaganda ng papaganda ng papaganda. Dating mahirap, papaasenso ng papaasenso ng papaasenso. Mahirap naman yung dating maganda, pumangit. Dating bumait, sumalbahe. So, hindi yun ang portion natin. No, kaya napakahalaga na maunawaan natin ang mga bagay nito because everything that is praiseworthy, it belongs to you. Because it comes from God. No, lahat ng bagay na kahanga-hanga, lahat ng bagay na kapuri-puri, dapat meron ka. Yung pinapangarap ng iba, sa'yo lumalabas na. So, but you need to learn how to cater that. You need to learn how to dwell the glory of God in your life. Yan po yung problema. No, na hindi natin minsan nabibigyan ng solusyon. Misteryo pa yan sa atin. So, it is a mystery. Hindi mo alam kung paano maging maganda ang buhay. Misteryo sa'yo. Hindi mo alam kung paano, babait ang asawa mo. Sino dito ang asawa mo gusto mo bumait? Meron po ba dito may mga asawa, taas ang kamay? Gusto mo bumait ang asawa mo? Pero hindi mo alam kung paano. Ginawa mo ng lahat. Pero hindi mo alam kung paano. Mystery. Maaaring dito sa finances, grabe, misteryo sa'yo ang magkaroon ng 10,000, 50,000, 500,000 hanggang 1,000,000. Misteryo sa'yo yan. Pero ang maganda, sabihin mo sa katabi mo, lahat ng magaganda dapat meron ka.
Huwag kang masanay sa pangit. Huwag kang makontento sa ganyan ka na lang. More. Kung ang iba nakaupo, dapat ikaw nakatayo. Kung iba naglalakad, dapat ikaw ay tumatakbo. Kung iba tumatakbo, dapat ikaw lumilipad. Bakit? That is your portion. Kahanga-hanga ka. So, hindi ka pwedeng mag-blend in. Hindi mo pwedeng tingnan yung katabi mo. Hindi ka pwedeng kagaya lang ng kasama mo. Because the glory of God is in your life. Hindi ikaw ang dapat humahanga. Ikaw ang dapat hinahangaan. May kausap ba ako? Sino dito yung masayang-masaya ka ngayon na ikaw ay magiging kahanga-hanga? Hindi para magmayabang, para purihin ang Diyos sa buhay natin. Ang pinakamahirap sa lahat, yung wala nangyayari sa buhay mo. Hindi bibilib mga tao nakakakita sa atin. Imagine mo, pag parehas kayo ng ginagawa, tapos parehas ng resulta, hindi bibilib sa'yo yan. Pero kung parehas kayo ng ginagawa, magkaibang resulta yon, ibig sabihin nun, ang Diyos na may gawa nun. Tama po ba mga kasama? So ito yung kaluwalhatian ng Diyos, God of glory. Na ito ay isinishare sa atin ng Panginoon. Everything that is praiseworthy, everything that is beautiful, it comes from God. And He is more than willing to give it to you. So lahat ng bagay na magaganda, bigay ng Diyos. Siguraduhin mo na ang iyong pag-aaral, bigay ng Diyos. So hindi hadlang ang pag-aaral mo para lumayo ka sa Diyos. Nagiget niyo mga kasama? Kung yan ay bigay ng Diyos, hindi yan magiging dahilan para lumayo ka sa Diyos. So kung ang iyong trabaho, bigay ng Diyos, hindi yan ang magiging dahilan para lumayo ka sa Diyos. Kung ang iyong asawa, bigay ng Diyos, hindi na magiging dahilan para lumayo ka sa Diyos. So, pag meron kang Diyos sa buhay mo, lahat ng bagay magaganda sa'yo. Maganda ang trabaho, maganda ang buhay, maganda ang pamilya. Wow! A splendor of God's glory. Are you excited to receive that today? Yan po yung para sa inyo. Para sa mga anak ng Diyos. We cannot afford to live a life of ordinary. You know why? Life is short. Maikli lang ang buhay, kaya hindi tayo pwedeng mabuhay ng ordinaryo. Hindi mo na may babalik ang ngayon. Hindi mo na may babalik ang bukas. Kaya lang yung, yung kahapon. Kaya lang yung kahapon, yung ngayon, siguraduhin mong mas maganda ang bukas. Sino dito excited? Mas maganda ang bukas mo. Taas nga kamay, taas ang kamay, yung maganda ang bukas mo. Yung kitang-kita mo na that your future is bright. Your future is glorious. Hallelujah. Ikaw ang magpapagawa ng bahay ng pinakamaganda dito sa Binangonan. Parang wala akong kausap. Yung pagka dumaan sila, may nakita mas maganda. Pag nakita yun sa'yo, wow! May Diyos tong taong to. So kaya, mahalaga ito na nire-reveal sa atin ni Lord. Alisan natin ang mga bagay na pangit at yung mga bagay na kamangha-mangha, mga bagay na dakila, para sa anak ng Diyos yan. I just want to share this verse Proverbs chapter 25, verse 2. King James Version. It is the glory of God to conceal a thing. But the honor of kings is to search out matter. Itinatago ng Diyos yung mga bagay na magaganda, pero kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay marunong, kung kagaya ng isang hari, kaya mong hanapin yun. Kaya mong hanapin yun.
Kaya mong masumpungan yan. Kaya hindi ka magsesettle na ganito talaga ako. Hindi ka magsesettle na ordinaryo ka lang. So ang sabi ng verse, doon sa verse 2, sa TPT version, same chapter and verse, God conceals the revelation of His word in the hiding place of His glory. So, walang revelation pag wala ang glory ni Lord. Hello? So, kaya napakahalaga na maunawaan natin na ang revelation ni Lord nakatago sa kanyang glory. But the honor of the kings is revealed by how they thoroughly search. Thoroughly search. Thoroughly search. Yung masusi niyang hinahanap. Hindi siya tumitigil. Kasi alam niya na merong mangyayari sa kanyang buhay. Thoroughly search out the deeper meaning of all that God says. So lahat pala ng magagandang bagay nakatago sa salita ng Diyos. Hindi mo makikita sa gobyerno yan. Hindi mo makikita sa kumpanya yan. Hindi mo makikita sa school yan. Makikita mo yan sa word ni Lord. You need to search out thoroughly through the word of God. So kaya napakahalaga ng mga bagay na yan upang makuha natin. Maraming mga tao, ang batayan ng buhay nila, yung kanilang edukasyon. Ang batayan ng buhay nila, yung kanilang kakayanan. Ang batayan ng buhay nila, yung sinasabi ng tao. Wag. Ang batayan ng buhay natin ay yung disenyo ng Diyos sa buhay natin. Ang batayan ng buhay natin, hindi lang yung disenyo, kundi yung salita ng Diyos sa buhay natin. Because the powerful word of God, nagmamanifest po ito sa bawat isa sa atin. God wants to share His glory and manifested it into His creation, especially to all humanity. So, ibig sabihin, sa taong nilalang sa kanyang wangis at kanyang larawan, the glory of the Lord is intended to each and every one of us. Kaya, pag ikaw ay nakipagrelasyon, glory ni Lord. Pag nagnegosyo ka, glory ni Lord. So, pag lahat ng bagay na ginawa mo yan, it is worthy of praise. Hahangaan talaga, bukang bibig ka. Galing ng taong ito, ang husay ng kanyang ginawa sapagkat merong kalwalhatian ng Diyos. So bigyan natin ng the best clap si Lord sa mga gagawin niya sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos. Because our God is a God of glory. Anak tayo ng Diyos, kaya hindi po pwede na hindi lalabas ang kanyang kalwalhatian sa buhay natin. Sino ang masaya? Every day is an exciting day. Isn't it exciting? Isn't it amazing? So dapat talaga ganyan ang buhay mo. Hindi kailangan ng buhay na boring. Imagine mo sa sobrang boring, kailangan pa ng alak para sumaya. Sa sobrang lungkot, kailangan pa ng babae para sumaya. Kailangan pa ng lalaki para sumaya. Masaya ka na kahit wala ka ng lahat ng bagay. Sino masaya na nandito ka ngayon? Because we have God in our life. Wala kang dapat patunayan. Wala kang dapat patunayan. Ikaw ay ikaw ayon sa disenyo ng Diyos. Hindi ikaw sang-ayon sa iniisip ng mga tao sa'yo. Hindi ikaw sang-ayon sa mga sinasabi ng mga tao sa'yo. Ang ayon natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. So we need to possess the qualities that contains God's glory. So ito po yung kailangang makuha natin ngayon. Ang goal ko ngayon, pag uwi mo, nagniningning ka.
Merong kakaiba sa loob mo, may kakaiba sa itsura mo, may kakaiba sa paningin mo, may kakaiba sa pag-iisip mo, may kakaiba sa pananalita mo, may kakaiba sa galaw mo. Hindi sa damit, hindi sa edukasyon, hindi sa dami ng pera sa bulsa, kundi kung ano ang meron ka sa loob mo. Sapat na meron Diyos sa kanyang buhay. Kapag meron kang Diyos sa iyong buhay, kaya mong i-cater ang glory ni Lord. Pag nagkaasawa ka, glory ni Lord. Pag nagkaanak ka, glory ni Lord. Pag nakapag-open cell ka, glory ni Lord. Pag nadagdagan ng tao, glory ni Lord. Pag nawala ng tao, glory pa rin ni Lord. Because everything in our life it is God's glory. Wala tayo. Hindi ikaw ang magaling. Hindi ikaw magaling. Kaya wag na wag kang magmamagaling. Kasi ang taong nagmamagaling, nagmamayabang. Hello? At ang taong nagmamagaling, ang taong nagmamayabang, hindi hinahangaan. Kinaasaran. Tingnan mo nga yung katabi mo. Marami bang natutuwa pagkasama ka? Oh, ikaw yung taong loner. Masaya ako na wala na akong kasama. Bakit? Sobrang yabang ko kasi wala nang maniwala sa akin. Tandaan nyo, walang taong loner. Mayayabang lang yun. Pero kung ikaw, mabait kang tao, mapakisama kang tao, kahit ayaw mo sa tao, lalapit sa'yo yan. Bakit? Para kang magnet. Sino minaiintindihan? Because it is the glory of God in our life. Ang tawag dyan, charisma. It came from the word grace. And grace means beauty and attractiveness. Beauty and attractiveness is God's glory. It is God's grace. Sino masaya na nandito ngayon? Are you ready to receive the qualities that contains God's glory? So, maganda na meron po tayong mga katangian na kayang nating i-host, kaya nating ipakita ang kalwalhatian ng Diyos. Tandaan niyo po, every aspects of our life, it is a platform of God's glory. Lahat ng aspeto ng buhay natin, platform yan ng glory ni Lord. Kapag marunong tayo mag-cater. Kaya yung tahanan mo, kapag marunong kang mag-cater, platform niya ng glory ni Lord. Maglalabas siya ng glory ni Lord. Platform, it means stage. So kaya napakahalaga ng magkaroon tayo ng qualities, ng katangian. Sabihin mo sa katabi mo, may katangian ka. Sino dito excited ka sa katangian? Now, tandaan nyo, pagka may katangian ka, nawawala ang katangian. Ay, ang tangi talaga nito. Tandaan nyo, mga kasama, madaling magpanggap na parang may alam. Pero ang pinakamahirap sa lahat, listen to me, madaling magpanggap na may alam. Pero ang pinakamahirap gawin, yung magpakita ng resulta. Maraming parang may alam, pero walang result sa life. Pag kinausap mo, alam ko na yan. Hello? Sabi mo sa katabi mo, may lalabas na bunga na sa'yo. Kahit hindi mo sabihin, alam mo yan. Kahit hindi mo maramdamang, alam mo yan. Ang mahalaga, may lumalabas na bunga sa'yo. Diyan. Now, sino dito excited ka sa glory ni Lord sa life mo? Grabe, pag may glory ni Lord, kahanga-hanga ang buhay. So, possess this quality. Number one quality, you must have wisdom. You must have wisdom. Not ordinary wisdom, but the wisdom that comes from God.
So, what kind of wisdom is that? James chapter 3, verse 17. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure. Then peace-loving. Tinan mo nga yung katabi mo kung puro. Sabi mo sa katabi mo, wala bang banto yan? Walang banto? Sabi mo sa katabi mo, pure. Ito pa, peace-loving. Now, sino dito yung war freak? Tinatanong ka lang, nakasigaw ka na agad. Sabi mo sa katabi mo, peace-loving. Tinatanong ka na sa mo, kumain ka na? Sagot mo, ara! Grabe, war freak. Sabi mo sa katabi mo, peace-loving. Sino dito excited ka? Wisdom that comes from heaven. Kapag may wisdom ka, you are peace-loving. Hindi po, peace be with you. Peace be with you. Hindi po ganun. Mapagmahal sa kapayapaan, yan po ang ibig sabihin. Ito, ibig sabihin, hindi ka madaling magalit. Pakitingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, wisdom. So, hindi mo makikater ang glory ni Lord kung magagaliting ka. The wisdom that comes from heaven is pure, peace-loving, considerate. Marunong kang makaramdam ng pakiramdam ng iba. Marunong kang makitungo, marunong kang makisama, hindi ikaw lagi ang pinakikisamahan. Ang hirap ng taong ikaw lagi ang tama. Ikaw lagi ang magaling. Sabi mo sa katabi mo, considerate. So it is not for yourself, but it is for others. Yun. Sino masaya na nandito ngayon? So maraming mga nakakaasar, maraming nakakapikon, pero ikaw, yung glory ni Lord lalabas sa'yo because you have wisdom. Now, pakisabi, wisdom. And then, submissive. So dapat marunong magpasakop. Tingnan mo yung katabi mo, nagpapasakop. Nagpapailalim. Grabe. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Kasi mga tao ngayon entitled. Kaya kung ano ang mga pinagagagawa sa buhay, yung maitim, nagpapaputi. Bakit? Para madagdagan yung confidence. Yung kulot, nagpapaunat. At yung unat, nagpapakulot. Kaya ang isa sa malakas na negosyo sa Pilipinas, parlor. Alam niyo kung bakit? Maraming insecure sa Pilipinas. Kaya pakisabi sa katabi, wisdom. Sino dito yung kailangan natin ng wisdom? Submissive, full of mercy, good fruit. Sabihin mo sa katabi mo, good fruit. Grabe, walang lalabas sa'yo na pangit. Lahat ng bagay na lalabas sa'yo maganda, impartial and sincere. But let us look at verse 15, sa bandang taas ng konti. Kasi wisdom din to. Itong pinag-uusapan natin, wisdom that comes from heaven. Pero merong isang wisdom pa, sabi dito, such wisdom does not come down from heaven, but it is earthly, unspiritual, and demonic. So gusto kong makita ninyo ngayon na hindi porke ang tao marunong, may alam, may kakayanan, may wisdom. So gusto kong maunawaan yung mabuti na merong 4 kinds of wisdom. 4 kinds of wisdom. Number 1 wisdom is earthly wisdom. Earthly wisdom. Anong ibig sabihin ng earthly wisdom? Yung bang sa mundong ito, iba ang turo ng mundo. Kung gusto mong magkaroon, kumuha ka. Kaya marami ngayon mga sakim. Marami ngayon makasarili. Gusto nila kumuha.
That is earthly wisdom. No, yung bang mga tuso ng mundong ito. Kaya pakisabi sa katabi, earthly wisdom. Yung di baling manglamang basta magkaroon. Di baling manloko basta magkaroon. Di ba maraming manloloko? Ang tawag dyan, scammers. Sino dito yung mga na-scam? Taas ang kamay. Akala mo kayo na, sila na pala. Scam. Grabe, hinihintay-hintay mo siya. Sila na pala ang magkasama. Scam. Ang daming mahusay manloko sa mundong ito. Kaya mga anak ng Diyos na merong karunungan, hindi dapat naloloko. Hindi dapat nagpapaloko. Kinindatan ka lang, bumigay ka na. Sister, you and me against the Lord. Tayo lang dalawa, ha? Grabe. Hindi masamang ma-inlove. Ang masama, magsinungaling at magtago. Imagine mo, gusto kang gamitin ng Lord, gusto mag-reveal ng glory ni Lord, ang problema, darkness ang nagre-reflect sa life mo. Such wisdom is earthly wisdom. Ang galing magtago, hindi mahuli. Tignan mo yung katabi mo. Galing magtago niyan. Noon yun. Grabe, pag kinausap mo, nakikipagtitigan pa talaga. Naiintindihan nyo? Earthly wisdom. Grabe, lahat ng parang tama, grabe, kung may paliwanag niya talaga, tamang-tama. Earthly wisdom. No, kaya yung mga taong may pinaglalaban, delikado ang karunungan na yan. Yes, may alam ka, may karunungan ka, pero ang tanong, masunurin ka ba sa Diyos? Masunurin ka ba sa leader mo? Masunurin ka ba sa pastor mo? Earthly wisdom. No, tandaan nyo minsan, kapag masyadong marunong na, mas marunong pa kay pastor. Mga kasama, do not operate on earthly wisdom. Merong pangalawang wisdom, yung academic wisdom. So ano itong mga academic wisdom na to? Ito yung mga degree. Ito yung mga professionals. Hindi ko minamaliit yan, hindi ko minamasama yan, pero ang academic wisdom, it gives you information. It gives you lesson, but it doesn't give you life. Mga kasama, hindi porke edukado, professional. Ang pagiging professional wala sa diploma, nasa karakter. Maraming mga tao, gumraduate lang, nagka-diploma lang, ang taas lang ng grade. Lumampas lang sa passing grade. Nagyabang na. Tandaan nyo, para pumasa ka, kailangan dati nung panahon ko, 75, pasado. Pag naging 76 o kaya hanggang 90, anin mo yun. Ikayayabang mo yan. Pag gumraduate ako, sumasiyam na taon. Nagagat ninyo, earthly wisdom, academic wisdom, hindi mo yan pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kahit na matitindi ang degree mo, meron kang masteral, may doctorate ka pa. Those wisdom are limited. Sino may naiintindihan? So kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, unawain natin ito. If you want to cater God's glory, do not rely on your profession. Do not rely on your degree.
That's academic wisdom. Kaya nga yung mga academe, yan, mahusay. Shout out sa lahat ng mga teachers. Happy Teachers Month sa inyo. Hindi sayang ang ginagawa ninyo kung hindi lang lesson ang binibigay natin. Dapat binibigay natin life. I-shape natin yung kanilang future. Hindi lang natin sila bibigyan ng information. So, kaya ko sinasabi ang mga bagay na ito kasi maraming tao nagre-rely dito sa academic wisdom. Pangatlo, diabolic or demonic wisdom. Diabolic or demonic wisdom. Yan, yung karunungan na yan. Tandaan nyo talaga, mahirap madistinguish yan. Madidistinguish mo yan sa result. Maraming mahuhusay, no? Tingnan natin yung verse 16, James chapter 3, verse 16. Pwede mo paki-plus natin. Gusto ko lang maano to. Where you have envy and selfish ambition, there you find disorder in every evil practices. Verse 14. Tingnan natin yung verse 14. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your heart, do not boast about it or deny the truth. So yun ang malaking problema kapag pinaghahawakan natin yung academic wisdom, yung earthly wisdom, yung diabolic o demonic wisdom, pero ang panghawakan natin mga kasama, yung pang-apat, yung heavenly wisdom. Are you excited for heavenly wisdom? Alam nyo, ang heavenly wisdom, pag binigyan ng Panginoon ng karunungan, 10 times better ahead of academic. 10 times better ahead of earthly wisdom. 10 times better. Sa Daniel chapter 1, si Daniel, meron siyang Diyos, meron siyang glory ni Lord sa kanyang life. Imagine mo, tinest nung king yung ability, yung wisdom, yung knowledge, yung understanding ni Daniel, tested by the king 10 times better than all wise men on this planet Earth. On that nation. So kaya pakisabi sa katabi, heavenly wisdom. Sino dito excited ka? You want to cater God's glory? You must have the heavenly wisdom. Isosurpass ang earthly wisdom, isosurpass ang academic wisdom, isosurpass ang diabolic or demonic wisdom ng heavenly wisdom. Imagine mo sa wisdom na meron si Daniel, nag-serve siya for 54 years sa lahat ng kings, sa 4 na kings. Why? By the virtue of God's wisdom. So today, I encourage everyone, if you want to cater, if you want to invite, if you want to dwell the glory of God in your life, I tell you, have the wisdom that comes from God. Wala kang dapat ipagmalaki, wala kang dapat ipagmayabang, wala kang dapat patunayan, hindi ikaw marunong, si Lord. Binigay lang yan sa atin. Hindi nakakayabang na gumraduate ka ng summa cum laude. At hindi rin naman nakakaawa yung gumraduate ng pasalang. Mga kasama, ang importante sa buhay yung resulta. Na hindi lang tayo nakapag-impress ng tao, may impact din yung buhay natin sa iba. We are not after to impress people, we are here to impact people's lives. No, sino yung masaya na naandito ngayon? No, Proverbs chapter 24, verse 3. By wisdom, a house is built, and through understanding, it is established. So kaya malaki talaga ang nagagawa ng wisdom. If you have wisdom, sabi ng Proverbs, wise people are builders. They build families. They build communities. They build businesses because they are wise. So we must have wisdom that comes from God. Are you ready to cater the glory of God in your life? Sabihin mo, I want wisdom. I have wisdom.
So Proverbs 29 verse 18 says, where there is no revelation, people cast out of restraints. But blessed is the one who heeds wisdom and instruction. Kapag ka ang tao hindi marunong sumunod sa Panginoon, mapapahamak, cast out of restraints, walang kaayusan, walang order sa life. Ginagawa ko ano ang gusto niya. But those who are wise, those who are with wisdom, they discipline themselves. Kaya mga kasama, tandaan nyo, do not allow your emotion to drag you out of the presence of the Lord. Do not allow your emotion to rule your life. Tandaan nyo, ang emosyon, magbabago yan. Pero ang Panginoon hindi magbabago. No, ayaw kong dumating yung time na sumunod ka sa Panginoon, huminto ka, umatras ka, ang hirap uling bumalik. Tandaan mo, hindi lang ito para sa'yo, ito ay para sa mga pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. We are wise, we are building lives, not destroying lives. We are wise, we are building families, not destroying family. Pakisabi sa katabi, buti na lang, wise ako. And then if you are wise, if you have wisdom, you are stable. You will not be shaken. If you have wisdom, you will become stable. Stable ka sa finances, stable ka sa ministry, stable ka sa relationship mo sa family. If you have wisdom, kahit na humaba ang panahon, lumipas ang panahon, you are still stable. If you have wisdom. Isaiah chapter 33 verse 6, King James Version. The word of God says, and wisdom and knowledge shall be the stability of their times. And strength of salvation, the fear of the Lord is treasure. So if you want to be stable, have wisdom. Kaya mga tao, yung emosyon, mamaya masaya, mamaya malungkot, mamaya gusto, mamaya ayaw, mamaya susunod, mamaya hindi. Hindi yan stable. Mahirap umasa sa taong hindi stable. Sa mga single na nandito, huwag mong ipagkatiwala ang puso mo sa mga taong hindi stable. Luluha ka sa dulo. Luluha ka. Kaya dapat talaga, ang stability natin, wisdom. You will become stable if you have wisdom. Ano man ang mangyari sa mundong ito, stable ka. Lumindol, stable ka. Because meron kang wisdom. Hindi ka masishake, hindi ka magkakaroon ng fear, hindi ka magkakaroon ng anxiety, hindi ka magkakaroon ng doubt. You are stable no matter what. Kahit anong sabihin ng mga tao, have wisdom. Pakisabi sa katabi, have wisdom. So that is the quality na kailangan natin. No? One of the qualities na kailangan natin, have wisdom. Second qualities na kailangan po natin is we need to have the desire to discover it. Have the desire to discover it. Sabihin mo sa katabi mo, desire. Magkaroon ka ng pagnanasa na matuklasan mo yan. So kung meron kang pangit na sitwasyon sa buhay mo, hindi ko alam kung ano, ito mga major thing na inaatake ng demonyo sa buhay natin. Number one, aatakihin tayo sa physical. Because we are living in the fallen world, we are living in a corrupt world, and we have a corruptible body. Kahit na anong tindi mong manalangin, kahit na anong sipag mong sumunod sa Panginoon, magkakasakit ka. Darating yon kasi katawan natin ito. So itetest tayo sa health. Physical. Itetest tayo, pangalawa, sa finances. Alam nyo, maraming mga tao hindi makasunod sa Diyos, hindi magawa ang kalooban ng Diyos. Ang problema, pera. Sunod na itetest sa atin, hindi lang sa physical or health, hindi lang sa finances, sa relationship. Yan yung major testing. Yung iba may pera pero magulo pamilya.
Yung anak hindi sumusunod sa magulang. O kung yung anak sumusunod sa magulang, pili lang, kay tatay lang minsan, kay nanay lang minsan. Magulo. Pero ang importante sa atin ngayon, you need to have the desire to discover it. Paano ang aking mga anak magiging maka-Diyos? Paano ang aking asawa magiging maka-Diyos? You need to discover it. Wala akong matinding finances ngayon, but I learned to discover it. I know how to discover it. Hindi ka papayag na ikaw limitado because we have unlimited God. Huwag mong iasa sa tao, huwag mong ibasa sa pangako ng tao, sa pangako ng Diyos. Alam mo, sa mundong ito, kapag nag-iempleyado ka, lalagyan ka ng mataas na posisyon, pero ang sweldo mo ganun pa rin. Papangakuan ka. Ganito mo yan, ito mo yan. Ikaw naman, dahil sa wala kang wisdom, wala kang desire to discover, nandun ka lang. Madidiscover natin ang lahat ng bagay sa Word ni Lord. No, pakisabi sa katabi, search. Search. So you need to search only through God's revelation. No, isa-search mo yan. Mawawala ang lahat ng bagay na ito sa atin. No, yung mga bagay na hirap tayo. Tandaan niyo po, yung health, huwag kayong pumayag na ang health ninyo, mapabayaan ninyo. Isa sa pinakamatinding kayamanan, hindi pera. Isa sa pinakamatinding kayamanan, kalusugan. So, i-value nyo ang inyong health. Kasi kung wala kang perang maibigay, ibigay mo ang malusog mong buhay. Ang mahirap, hindi ka na nga nakatulong, nakapabigat ka pa kasi nagkasakit ka. Kaya pakisabi sa katabi, hindi karamdaman ang porsyon natin. Kaya I pray and I declare by the blood of Jesus, lahat ng may sakit gagaling. Lahat na nagme-maintain ng gamot, matatapos na ang pagme-maintain ng gamot. Palitan nyo ang pagme-maintain ng gamot sa lifestyle. I-change mo yung lifestyle mo. I-change mo yung eating habits mo. Sigurado ako, mariregain mo yung strength mo. Sino yung masaya na naandito ka ngayon? So, merong ibibigay sa atin ng Panginoon. It is according through God's revelation. Discover it. Final word. Psalms chapter 119, verse 130, the unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. No, to the simple. So kung ikaw ay simple ngayon, pero meron kang wisdom na galing kay Lord, idea, binigyan ka ng idea, light, concept, thoughts, binigyan ka dyan, I tell you, your life will never be the same. You want to cater God's glory? Kailangan nating matutunan na i-unfold natin yung liwanag ng Panginoon na yun. Mag-reveal sa atin ito. Psalms 119 verse 130 NLT version, the teaching of your word gives light. So even the simple can understand. So hindi kinakailangan palang maging academically inclined ka and superior para maintindihan mo yung word ni Lord. Even though you are simple, simple person, but if you have the Word of God, if you have the idea that comes from God, you will understand it. And you will learn how to cater the Word or the glory of God in your life. 1 Peter chapter 1, verse 17, He received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from majestic glory and saying, This is my Son, whom I love. With Him I will please. It is only through Jesus Christ, majestic glory of the Lord is upon us. But learn how to cater this. God is a generous God, and He is a glorious God. And He wants to share His glory to us. But you need to understand how to get it. Number 1, you need to have wisdom. Number 2, you must have the desire
to discover it. Today, I don't know your life. Hindi ko po kayo kilala araw-araw. Hindi ko po kayo nakakasama palagi. Hindi ko kayo kilala personally. Maybe, I know you by name. Pero, bawat isa sa atin, kilalang-kilala ng Diyos. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo when it comes to health, condition. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo sa finances. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo sa relationship. Maaaring ito ay nahihirapan pa tayo. Pero ang maganda ngayon, kayang i-reveal ni Lord ang kanyang glory sa buhay mo ngayon. So ang prayer ko, Lord, bawat isa na nandito ngayon, kahit mga simple po sila, mga simple po kami, Lord, turuan mo po kaming unawain ang iyong salita. Na kung ano man ang iyong sitwasyon ngayon na hindi ka makalabas yan, maaring emotionally nakahold ka, kinukulong ka ng sitwasyon na to, just ask God for wisdom. And allow God to cater, invite God na, Lord, mag-reveal ng glory mo yung sitwasyon ko. Yung sitwasyon ko, mag-reveal ng glory mo. Nung nasa cruise kami, hindi ako pumayag na kami lang. Because everything is intentional. Everything is traceable to God. Hindi kami nandun para mamasyal lang. We want to experience, we want to explore. Because we want to share more greater things to you. Kaya kami tumungtong doon, kasi balang araw gusto namin isama namin kayo doon. Come on, palakpakan natin ang Lord, palakpakan natin. Lahat ng nangyayari sa amin, mangyayari din po yan sa inyo. So today, hindi ko alam kung anong sitwasyon mo, pero ang maganda, kayang-kayang ayusin ng Panginoon yan, if you are willing. So pwede bang tumayo tayo ngayon? The glory of God is His majesty. It is praiseworthy. It is His great beauty. Maganda. Dapat papurihan, dapat parangalan. Kung may area ng buhay mo ngayon na hindi pa nahahayag ang kalwalhatian ng Diyos, hindi ko alam kung ano yon. Just raise up your hands and let us ask God, Lord, reveal your glory into my life. Reveal your glory into my physical aspect. Reveal your glory, Lord, in my financial aspect. Reveal your glory, Lord, in my relationship aspect. I don't know your situation. Hindi ko alam. But today, wag mong i-miss itong opportunity na to. Lord, show me your glory. Lord, show me your glory. Lord, fill us with your glory. Wag mo lang ipakita, Panginoon, ang kalwalhatian mo. Lord, maranasan namin ito. Maranasan namin ang kalwalhatian mo. God, I want you. I want you, Lord. Sa mga nandito ngayon, hingin mo ang glory ni Lord. Exodus chapter 33 verse 18. Si Moses, nag-asya. No, Exodus chapter 33 verse 18. He is Moses. He is Moses. It is God's glory. The context of this is the glory of God. Exodus, then Moses said, now show me your glory. If we have that kind of prayer today, Lord, show me your glory. Amen. Show me your glory, Lord. Show me your glory. Show me your glory. Lord, lahat ng aspeto sa buhay ko, Lord, maging platform of your glory. Amen. Maging platform na yung glory. Lord, sa mga may karamdaman ngayon, Lord, gagaling sa kanilang karamdaman. Lord, yung karamdaman ko, magiging platform of your glory, Lord. I am healed in the name of Jesus. Amen. I receive it, Lord. Sa mga broken-hearted, sa mga broken relationship, Lord, maging platform of your glory, Panginoon, ang aming relationship. Sa mga financially broke, Lord, sa mga financially broke, sa mga may utang, sa mga nahihirapan sa pera, Lord,
Show me your glory, Lord. Show me your glory, Lord. Show me your glory. 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 Just ask God, Lord, show me your glory. Give me wisdom. Show me your glory. To show At kung meron ka ng experience na glory, kung meron ka ng kaunting kalwalhatian, marami pa yan, marami pa yan, marami pa yan. Marami pa yan, marami pa yan. There is more, there is more, there is more, there is more. Get ready for more, get ready for more. receive it, Lord. Sa mga hindi pa nakaka-experience, may experience mo yun. From glory to glory. From glory to glory. Sa mga nakaka-experience na, more, more, more. Just raise up your hands. Lord, Amen. Lord, Amen. fill us with your glory. Amen. Fill us with your glory. Amen. Fill us with your glory. Exodus chapter 33 verse 17. Oh, same chapter. 33:17. Same verse. And the Lord said to Lito. Amen. And the Lord said to Dayan. Amen. And the Lord said to Des. Amen. And the Lord said to you. Amen. Because we have the same God. Amen. Our God is the same yesterday, today, and forever. Kung siya nag-respond kay Moses, si Lord magre-respond din siya sa atin ngayon. The Lord said to Lito, I will do the very thing you have asked. Because I am pleased with you and I know you by name. Amen. Thank Who you, among Lord. you? Sino dito yung alam mo na kilala ka ni Lord? Alam ni Lord ang sitwasyon mo. Alam ng Lord ang kondisyon mo. Alam ni Lord yung mga salitang hindi lumalabas sa iyo. Alam ng Lord ang mga isipan mo. Alam ng Lord ang nararamdaman mo. But God wants to show His glory into your life. Amen. God wants to show His glory into your life. Receive it, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Your life will never be the same again.